po tayo mga mahal na kapatid. Manaming Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po ng marami. Muli kaming nakarating sa banal na pagsambang ito. Salamat po. Patuloy mo ibinibiyaya sa amin ang ganitong pagkakataon na kami ay magkatipon-tipon. Wala bang kami sa loob ng kapilya. Ngunit o aming Ama, sa bawat pagtitipon namin, sa tulong ng teknolohiya, lagi ka naming nadarama sa aming mga pag-aawitan. Ang iyong banal na espiritu, isinusuko mo sa bawat dako na aming kinaroroonan. Salamat po sa kaaliwang dulot ng iyong kapangyarihan. Salamat, Ama. Hindi mo kami pinababayaan. Hanggang ngayon, nakatatagal pa rin kami. Nasa amin ang tunay na pananampalataya. Ngayon, patuloy namin ginugunita ang kaarawan ng aming kahaladan, ang kaarawan ng bayan mo sa mga huling araw. Dito kami nagkaroon ng karapatan. Dito ka namin nakilala. Dito kami nagkaroon ng matatag na pag-asa sa buhay na walang hanggan. O aming Ama, kay buti mo sa amin. Ikaw ang aming Diyos na laging sumasaklolo sa amin, nagbibigay ng kalakasan, umaalalay sa amin, sa aming buhay araw-araw, lalo na po sa kapakanan ng aming mga paglilingkod. Kulang ang mga salita para isa-isahin namin ang lahat ng kabutihan mo. Ngunit sa kaibuturan ng aming mga puso, makikita mo aming Ama kung gaano ang aming paghahangad na ikaw ay aming pasalamatan. Purihin ka namin, sambahin ang iyong pangalan. Pakitanggapin mo na lamang kaming magkakapatid. Patawarin mo na po kami, Ama, sa aming mga sala. Linisin mo ang aming buong pagkatao. Tanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Panginoong Hesus, salamat ng marami sa iyong tulong at pag-alalay sa amin. Sa araw-araw ng buhay namin sa daigdig, ikaw ang lagi naming nadarama na laging sumasaklolo sa amin. Binibigyan mo kami lagi ng kaaliwan. Panginoon, salamat sa iyong pangunguna sa aming mga paglalakbay. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka namin. Ninulwalhati ang iyong banal na pangalan. Pakitanggapin mo kaming lahat, Panginoon. At sa pagsambang ito, talungan mo kaming lahat. Tanggapin namin ang biyayang espiritual na dulot po ng iyong pagpapala. Amang banal, mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusuko mo po sa mga huling araw. Tulungan mo po kami makapanatiling nangahawak sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Kaya patuloy mo kaming tulungan na lagi naming maibuhay ang mga aral na aming tinanggap. Sa ganitong mga pagsamba, lagi naming sinasabiwa ang mga aral na yaon na itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Tulungan mo po sana muli kaming maging sabik
at patuloy na maging mananampalataya para patuloy kaming makapamalagi sa patibay na pag-asa sa kaligtasan. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Mga mahal na kapatid, ngayon po ay Hulyo 27. Eksaktong araw po ng pagkumita, anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Patuloy natin ginugunita ang kaarawan ng ating kahanan. Ubus natin sinasampalatayan na bunga ng ating pagiging kahanib sa Iglesia ni Cristo sa mga wakas ng lupa. Tayo po ang mayroong matibay ng pag-asa sa kaligtasan sa araw ng pagkumita. Ang matibay po na pananalig natin ito ay hindi po nakasalig lamang sa mga kuro-kuro o sa ating mga palagay lang. Hindi po. Kundi nakasalig po ito sa katotohanan nakasulat sa Biblia. Sa po ang dahilan kung bakit sa kabila ng mga pag-uusig at mga pagsubok sa buhay ay hindi tayo tumitigil sa paglilingkod sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga kalooban. Bakit po pakatwiran lamang na tayo'y magtiis ng mga pag-uusig at mga pagsubok alang-alang sa ating pagka-Iglesia ni Cristo? Ano po ang matibay na pangako ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? At ano ang hinahanap niya sa atin bilang kapatid? Ang sabi ng Biblia sa Isaiah 51:6, ang kaligtasan na aking ibibigay ay mananatili magpakailanman. Yan ang pagtibay na pangako ng Diyos sa atin. Gaano katibay ang pangako ito ng Diyos? Ang sabi mismo ng Diyos, mawawala ang langit na parang puso. Masisira ang mundo na parang damit. At mamamatay ang mga mamamayan nito na parang mga kulisap. Pero ang kaligtasan na aking ibibigay ay mananatili magpakailan. Kaya napakatibay. Iyak na mapagsasalikan. Tayo ba't pinatutungkulan ng Diyos kanyang pangakong kaligtasan? Kanino ipinatutungkol ng Diyos ang kanyang pangakong kaligtasan? Tuloy natin ang pagbasa sa talatang 7 hanggang 8. Sabi ng Biblia, makinig kayo sa akin. Kayong mga nakakaalam kung ano ang tama. Pansinin niyo mga kapatid, sa magandang balita, kayong lingkod ko na tagapag-ingat ng aking kautusan. Sino ba yan? Sino po ba tinutukoy ng mga nakakaalam ng tama? Tagapag-ingat ng mga kautusan ng Diyos. Hindi ba sa Iglesia ni Cristo, ng bayan ng Diyos ngayon? Sa bayan ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kautusan. Kaya ang bayan ng Diyos ang nakakaalam ng tama at mabuti. Pero sino ang Iglesia ni Cristo? Ang sabi ng Biblia, at sumusunod sa aking kautusan. Makinig kayo sa akin, kayong mga nakakaalam kung ano ang tama, at sumusunod sa aking kautusan. Makatwid, hindi Iglesia ni Cristo lang sa pangalan ang pinangakuan ng Diyos ng kaligtasan. Lalong hindi po ang Iglesia ni Cristo na nabubuhay sa katiwalian
at kasamaan sa pandaraya at pagsisinungaling. Hindi. Sino po ang pinangakuan ng Diyos ng kaligtasan sa panahong ito na tinatawag na mga wakas ng lupa? Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na tapat na sumusunod sa mga kautusan. Sila po ang mga kapatid na hindi lamang alam ang tama, kundi isinasakatuparan. Ang ginagawa po nila ay ang tama at mabuti, hindi ang mali at masama. Ito po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Na pinangakuan niya ng kaligtasan. Maging tapat sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Paano natin ito patutunayan sa Diyos? Ano po ang ayaw ng Diyos na makita sa atin? Ang sabi ng Biblia, huwag kayong matatakot sa mga panghihiya at pangungutya ng mga tao sa inyo. Ano lamang ang ibig sabihin? Huwag tayong matatakot sa pag-uusig na ating masasagupan, sa ating paninindigan, sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Di ba yun ang ginagawa nila sa atin? Mga taong umuusig sa atin. Maraming mga kapatid natin, dati nating mga kasama sa pagtupad, sila ngayon ang nangapupuot sa atin. Sila ang umuusig sa atin. Nagsasalita sila sa atin laban sa atin. Kinukutya tayo. Diba? Yan ang katibayan ng kanilang pag-uusig sa atin. Ano kung gayon ang dapat nating maunawaan, mga kapatid? Hindi po makaasa sa pagliligtas ng Diyos ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na takot sa pag-uusig. Kaya hindi magawang manindigan sa katwiran. Isang karuwagan sa harap ng Diyos kung ang isang lingkod niya na alam ang tama, pero hindi niya ginawa dahil sa takot sa pag-uusig. Malinaw ang pahayag ng Diyos nang sabihin niya ang kanyang pangako. Makinig kayo sa akin, kayong mga nakakaalam kung ano ang tama at sumusunod sa aking kautusan. Huwag kayong matatakot sa mga panghihiya at pangungutya ng mga tao sa inyo. Kasi napakatibay ng pangako ng Diyos para sa atin. So paano natin patutunayan na tayo'y ganap na sumasampalataya sa pangako ng Diyos? Huwag tayong matatakot sa pag-uusig. Tayong matutuwa. Saan ba bahagi ng mga duwa? Binasa natin ang Apokalipsis 21:8. Sabi noon, ngunit sa mga duwang, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asukli na siyang ikalawang kamatay. Ano pangako ng Diyos sa mga tapat niyang mga lingkod? Kung usigin at apihin man ng mga kaaway. Ituloy pa natin sa talatang 12 hanggang 13. Hindi tayo umaalis sa Isaiah 51, mga kapatid. Ituloy natin ang pagbasa sa 12 hanggang 13. Ang sabi ng Diyos mismo, ako ang nagpapalakas at nagpapaligaya sa inyo. Kaya, bakit kayo matatakot sa mga taong katulad ninyo na mamamatay din lang na parang damo? Ano lamang po ang katumbas kapag natakot tayo sa pag-uusig o kahit pa sa banta ng kamatayan, tinasawaran natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ano ang sumpat ng Diyos sa mga pinangakuan niya ng pagliligtas? Subalit natatakot naman sa pag-uusig. Ang sabi ng Diyos, ako ba'y nakalimutan na ninyo? Ako na lumikha sa inyo? Ako ang nagladlad ng langit at naglagay ng pundasyon ng mundo. Ano ibig sabihin ng Diyos? Makapangyarihan siya sa lahat. Kaya ang tanong niya, bakit nabubuhay kayong natatakot sa galit ng mga umaapi at gustong lumipol sa inyo? Ang kanilang galit ay hindi makakapinsala sa inyo. Salita ng Diyos yan, mga kapatid. Bakit nga po naman tayo matatakot
sa mga umuusig at umaampi sa atin. Gayong napakatibay ng pangakong pagliligtas ng Diyos sa atin. Di lamang yun. Ang sabi pa ng Diyos, ako ang nagpapalakas at nagpapaligaya sa inyo. Kaya ang kanilang galit hindi makakapinsala sa inyo. Baka sabihin naman ninyo, meron nga tayong mga kasama na pinatay pa nila Marami ding napinsala sa atin. Opo, sa buhay na ito. At kahit itong buhay na taglay natin ngayon, kaya nilang pinsalain. Pero ano ang hindi nila kayang pinsalain? Yung buhay na nakalaan para sa atin. Yun ang tunay na buhay. Kaya ang sabi ng Diyos, ang kanilang galit ay hindi makakapinsala sa inyo. Hindi ito makakaapekto sa ating kaligtasan kung mananatili tayong matatag sa pagsunod sa Diyos. Iba kasi yung hindi ka nasusunod dahil sa takot Makikiayon ka na lang kahit mali. Sabi ng Diyos, ako nagpapalakas at nagpapaligaya. Kung hindi dito ginawa ng Diyos sa atin, sana kaya tayo ngayon mga kapatid? Di po ba? Totoo naman ito sa buhay natin, lalo na sa mga panahon ito. Ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Kaya kahit sa ating mga kalagayan, lalayo tayo sa mga mahal sa buhay. Sa mga dati nating kasama sa paglilingkod sa Diyos. Marami nang umiiwas sa atin. Pero masaya tayo. Kahit nag-iisa tayo, madalas sa buhay na ito. Lalo na yung ibang nagtatago. Pero binibigyan ng Diyos ang kaligayahan ng kanilang kalooban. Ano po ang hangarin ng mga tunay na Kristiyano na nagsisilbing angkla ng kanilang paninindigan sa paglilingkod sa Diyos? Pilipos 1:20 hanggang 21. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkol, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay ay mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Ang common na tungkulin natin lahat na magkakapatid, yung paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay ang pagsamba sa Kanya. Ang paglilingkod sa Diyos ay ang pagsunod sa lahat ng Kanyang mga kautusan. Yan ang tungkulin natin lahat na magkakapatid. Ang tunay na Iglesia ni Kristo na lalong nagpapatibay ng kanilang kahalalan ay ang kanilang paninindigan na katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, ang ating pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Kaya hindi niya pababayaan ang paglilingkod sa Diyos anuman ang mangyari. Hindi niya isusuko ang pagsunod sa Diyos. Kahit may bansa at panganib sa kanya ng pag-uusig. Ano kanilang pananalig kung abutan man ang kamatayan sa paninindigan sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, para sa akin, si Kristo ang buhay. At dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ano pong ibig sabihin? Pakinabang ang kamatayan dahil sa pagka-Iglesia ni Kristo. Meron po kasing ipapalit sa buhay na taglay natin ngayon kung ito'y mawala bilang sakripisyo sa paglilingkod sa Diyos. Merong ipapalit. Alin yun? Yung tunay na buhay. Kasi itong buhay na taglay natin ngayon, hindi ito ang tunay na buhay. Ito'y temporal lang. Para sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Ang buhay na walang. Kaya kahit po sa kamatayan, ay hindi natatakot ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sa kanilang paninindigan. Sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos.
Saan po nakatuon ang kanilang pag-asa? Sa pangakong pagliligtas. Tayong bibitiw, mga kapatid. Pinakamabuti sa harap ng Diyos. Nakasibayan ng ating paggunita sa kaarawan ng ating kahalalan. Bigyan natin ng katuparan sa buhay na ano man ang mangyari. Hindi tayo bibitiw sa ating paninindigan sa pagsunod sa Kanya. Ang Diyos lang ang ating paglilingkuran. Ang Diyos lang ang ating susundin at bibigyan ng kaluguran sa ating buhay. Manalig tayo sa araw mula ngayon at tutupad sa atin ang pangako ng Diyos na pagliligtas. Talaga bang kami lang tayo sa pinangakuan ng Diyos ng pagliligtas? Tayo na mga tagawakas ng lupa. Ano matibay na pangako ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga wakas ng lupa. Sa Isaiah 62:11-12, ang sabi ng Biblia sa New International Version sa ating wika, narito ang iyong kaligtasan ay dumarating. Tayo nga ba ang pinatutungkulan ng Diyos ng kanyang pangako? Opo, ang sabi, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa. Klaro, mga kapatid, hanggang sa mga wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon. Panahong mga wakas ng lupa'y tumutukoy sa ating panahon na tinatawag ting mga huling araw. Pagkat malapit na sa araw ng kawakasan. Alin po ang tinutukoy na anak na babae ng Siyon? Alin ang tinutukoy na Siyon? Ayon po sa mga dalubhasa ng Biblia, sumulat ng Master Study Bible, ang Siyon ay tumutukoy sa Jerusalem o lumalarawan sa Iglesia ni Cristo. Aling Iglesia ni Cristo? Hindi ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Sapagkat ang sabi, anak na babae ng Diyos sa mga wakas ng napakatwid ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito na ating kinabibilangan ang pinatutungkulan ng Diyos ng kanyang matibay na pangako. Ano yun? Ang sabi niya, narito ang iyong kaligtasan ay dumarating. Ano man ang ating maranasan, mga kapatid, ano man ang sitwasyong ating kinaroroonan, lagi pong umalingaw-ngaw sa ating tainga ang pahayag ng Diyos. Ang iyong kaligtasan ay dumarating. Pakalapit na po ng araw ng ating kaligtasan. Kaya huwag tayong maiinip. Sabi nga po ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa, abot tanaw na natin ang kaligtasan. Doon natin ito ng ating paningin. Lalo na kapag tila tayo ay pinapanawan ng pag-asa. Mabilis na dumarating ang Panginoong Jesucristo. Dala ang gantimpala para sa mga Iglesia ni Cristo nakapanindigan sa pagsunod hanggang wakas. Huwag sanang mabigo ang pag-asa ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Na sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, muli nila tayong makikita ang pagsama-samang magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi noon ng KRD, kung magagawa ko lang na ilagay ko kayong lahat sa isang sisidlan upang iabot sa Ama, upang wala nang mahiwalay pa, ay gagawin ko. Ganoon kasindi ang kanilang paghahangad na tayo ay maligtas sa araw na mapalad. Ito sana ang matupad sa ating lahat sa pamamagitan ng lubos na pagsunod sa Diyos. Ano man ang mangyari pa sa unahan ng ating paglalakbay. Kung dumating man sa buhay natin
ang mga pagdurusa. Kung haharap pa tayo sa mas mabibigat pang mga pagsubok, na kung minsan bilang tao'y natatakot pa rin, gunitain natin ang pahayag na ito ng Diyos. Ang leksyong ito na itinuro sa atin na naglalahad ng pangako ng Diyos para wag tayong makabitiw kahit anong maranasan. Ang ating pagliligtas ay mananatili magpakailanman. Di tayo pababayaan ng Diyos. Lumingon tayo sa mga nakalipas ng buong panahon ng buhay natin. Lalo na ang mga pinagdaanan nating mga pag-uusig. Mabibigat na mga pagsubok. Kung paano tayo ipinagmalasakit at itinaguyod ng Diyos. Hanggang ngayon narito tayo. Nasa atin ang ating kahalalan. Nasa puso natin ang mga salita ng Diyos. Nagsisikap na patuloy na maitaguyod ang pagsunod sa Kanya. Hayag na katibayan, di tayo pinababayaan ng Diyos. Yan ang katunayan. Ang pagliligtas niya sa buhay natin ngayon. Namamalagi. At ito'y mananatili hanggang sa wakas. Hanggang sapitin natin ang buhay na maluwalhati sa piling niya at ng kanyang anak. Kaya wag tayong bibitiw, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Lalo na sa pagkakataong tayo nananalangin. Patuloy tayong lingapin at kupkupin ng kanyang kapangyarihan. Tumayo kayo, mga kapatid. At tayo po'y mananalangin. Maraming salamat, Ama. Salamat po. Ipinagunita mo sa amin ang dakilang pangako mo. Ang biyayang dulot ng aming pagka-Iglesia ni Cristo. Na sa amin ang iyong pagliligtas. Sa buhay pa lamang na ito, habang kami nakitiraan sa daigdig na ito, hanggang sa marating namin ang ipinangako mong buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama. Kahit nagdaranas kami ng mga pag-uusig, kahit ang buhay namin ay batbat ng kalungkutan, sa ganitong mga pagsambay, kami na may patuloy mong inaaliw sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Ama. Salamat po sa aming kalagayan. Wala nang maaaring tumulong sa amin. Naroon ka, Ama. Hindi mo binibigo ang aming pag-asa. Dinudugtungan mo ang aming pag-asa. Ikaw ang Diyos ang laging kumukupkup sa amin. Nililingap mo ang aming mga kaluluwa. Lalo na sa ganitong mga pagtitipon. Pinalalakas mo kami. Binibigyan mo ng kasiglahan ang aming pagkataong loob. Huwag mo kaming iwan kahit saglit. Lahat kaming sumasamba sa iyo ngayon. Dalawin mo ang bawat tahanan. Maawa ka po, isugo ang iyong espiritu. Tampihan mo ng iyong pagmamahal ng bawat isa. Kalingain mo ang mga magulang. Kupkupin mo ang lahat ng mga anak. Tulungan mo kaming lahat, ano man ang aming maranasan. Panatag kaming magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Huwag naming isusuko ang pagsunod. Kahit anong hirap ang aming maranasan. Tulungan mo kami na laging magliwanag sa puso namin ang iyong mga pangako sa amin
upang doon namin laging ito ng aming paningin. At kailanman ay wag na kaming makabitiw. Makapamalagi kami hanggang wakas. Magkita-kita kaming lahat sa bayang banal na iyong ipinangako. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Alalayan mo pa kaming lahat. Tulungan mo ang mga may sakit. Sa bisa ng iyong pangalan, pagalingin mo ang lahat ng may karamdaman. Bigyan mo pa ng buhay at lakas, lalo na ang kapatid na Tenny. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na patuloy na nagtatago, lalo na ang mga nasa bilangguan pa rin hanggang ngayon. Tulungan mong laging maaliw sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Tulungan mo pong laging masumpungan ang iyong mga biyaya. Tulungan mo po makalaya ng mga nasa bilangguan. Makapiling na sana nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Ama, pangako namin sa iyo, matyaga namin hihintayin ang araw na muli mong isasaayos ang iyong iglesia. Matatag kaming magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo habang inihintay namin ang iyong pangako. Mamalagi ka lang sa buhay namin. Kailanman ay huwag mo kaming bibitiwan. Ama, salamat po. Salamat sa iyong mga biyaya. Purihin ka. Sambahin ang iyong pangalan. Magalang po namin hinihiling ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.